Good morning mga kabadodits, magandang umaga po sa inyong lahat. Summer day, spring day, fall, Jackson, fall day. Woo! Winter. Today is Monday again. Hatid na naman po sa aming panganay na anak na si Kuya Chax Rylan. So guys, ngayon umpisa na ang lamig dito sa Canada. So guys, super foggy. Tingnan natin guys kung gaano ka foggy ngayon. Tingnan nyo ang weather ngayon guys. So check it out guys. Here we go. Yun nga guys, ngayon lang ulit ako nag-vlog kasi super busy sa trabaho and marami kaming dalawang Christmas party kaming inatinan ni Mrs. So Christmas party niya, then Christmas party ko. So yun nga guys, tingnan na yan. Look how foggy it is. See? Wow. See guys, super foggy. Garbage ko. Yun, yung binili namin TV. 65 inches 4K, maganda din siya. Ang brand lang niya is ON. Yan, ON. Yan yung binili kong TV ngayon. Hindi ko alam kung saan ko tatapon ngayon. So very foggy tayo to this morning. Yan yung garahe namin, dalawa, double garage. Yan nga guys. So kita niyo Santa Claus doon. Magandang umaga ha. So ano ba ang topic natin ngayon guys? So matagal akong hindi nakapag gawa ng video para sa YouTube ko kasi sobrang busy sa Christmas party at sa work. So malapit na ang bakasyon namin, 2 weeks off kami sa work. And then tomorrow marami guys kami bibilhin para sa mga inaanak, pamasko. Hinahanda na namin yung mga pamasko namin para at least matuwa ang mga bata at ang mga mahal natin sa buhay. So, well, ano ba pwede natin pag-usapan sa susunod na kabanata? Yun. Nga pala guys. Gusto sanang i-share sa inyo yung buhay namin dito sa Canada na nag-uumpisa kami. So, i-share ko sa inyo yun kung paano kami nakarating dito sa Canada ng aking pamilya. So, yeah, just stay tuned guys and keep in touch and always safety. What's up mga kabadodits? Yun nga, ikikwento ko sa inyo paano ba kami nakarating dito sa Canada. Ano bang pinagmulan at paano ko nakilala si Mrs. na may kamag-anak dito sa Canada. So, yun nga, ikikwento ko ang buhay namin dito sa Canada. Paano kami nakarating at saan kami nagmula. Yun mga kabadodits, kwentong buhay mga maganda ba? Okay, good job. Yes mga kabadodits. So yun nga guys, nandito ako sa may backlane natin. Yan yung backlane namin. Yan. So kwentong buhay lang mga kabadodits. Paano ba kami nakarating dito sa Canada? Kilala ko si Mrs. noon 2007 sa workplace namin. So kami ni Mrs. Hindi ko naman inaasahan kung makarating dito sa Canada. Hindi ko rin po alam na pangarap kung makarating dito. Hindi ko siya pinapangarap. Bigla na lang guys nangyari. So yun nga, kung paano pa nagsimula ang buhay namin dito sa Canada. Unang-una mga kabadodits,
wala po talaga sa plano. So bigla na lang nangyari ang lahat ng ito, yung pangyayaring ganito. So first of all guys, yung pangyayaring ganito hindi naman to binabalak, binaplano. Yung sa aming pagpunta dito sa Canada is biglaan lang po kami. So hindi namin inaasahan na makakarating kami dito sa Canada. So dito pa sa pinakamalamig na province ng Canada, hindi naman pinakamalamig, isa sa pinakamalamig, yun ay ang Manitoba. Ngayon katulad ngayon, tingnan nyo. Yan. So napakalamig, di ba? Yun nga, paano ba kami nakarating dito? Ito tayo sa mailbox. Guys, nakarating kami dito, hindi namin inaasahan. So may kamag-anak si Mrs., yung mga relatives niya is nandito. And then sabi niya sa akin na ano pa lang kami, hindi pa kami kasal, bago pa lang kami magkasintahan. Sinabi niya sa akin guys na kinukuha daw siya ng lola niya at tita niya, mag-migrate sa Canada. So nag-ask sa akin kung gusto ko raw sumama, kailangan ko daw siyang pakasalan. So matimtim pag-iisip yung ginawa ko. Kasi risky, hindi pa ako ganun settle sa buhay para pakasalan ng aking asawa. Then pinag-isipan ko muna bago ako sumagot. Mga magulang ko, sinabi ko sa kanila, si Sherry nag-aas ng kasal, pero mahirap kasi bago pa lang ako nag-build ng career ko sa Pilipinas. So hindi ako makapag-decide na maayos, kaya hindi ka nga mahirap, di ba guys? So yun nga guys, nangyari ng lahat. So pumayag ako. So nag-decide kami magpakasal kahit sa West lang. Then nag-apply kami dito sa Canada. So medyo 1 taon lang siguro, 2 taon kami, kasi yung process talaga mahirap. Noon mahirap talaga noon dati pa. So hindi kadali yung guys, pag-apply dito sa Canada. Medyo may kahirapan. So dito tayo sa mailbox guys. Medyo malamig na. So may titingnan lang tayo kung meron na tayong mail. Wala pa. So yun nga guys, sobrang lamig. I guess minus 20 na yata kami. Napakalamig mga kabalodits. Yes, nag-apply nga kami dito ni Mrs. mga kabalodits. So and the rest is the history na. So yun nga, 2 years lang kami nag-apply. Na-approve kami is 2010. Permanent residence yun, 2010. And then the funny thing is, yung approval namin is grabe lamig. Tawag dito is kailangan namin umalis as soon as possible ng I guess December yata yun or February. Yun ang nakalagay doon sa sulat sa amin. But nag-stay pa rin kami, nag-Pasko at nag-New Year sa Pilipinas kasi yun yung huli namin which is napakaganda naman, di ba? So nag-stay kami. So may anak kaming isa, magwa 1 year old pa lang yun. Pangalan niya si Kuya Rylan. And yun nga guys, sa tulong ng Panginoon, pamilya ng asawa ko ni Mrs., nabigyan kaming opportunity makarating dito sa Canada, which is hindi ko naman talaga pinangarap kasi malamig.
sobrang lamig dito. Kaya yun nga, nangyari na karoon kami ng buhay dito sa Canada. Ngayon 13 years na kami dito sa Canada, which is masaya naman at nabubuhay kami ng maayos. Normal na buhay, kumakain sa 3 beses isang araw, nagbibili ko anong gusto namin, may bahay kami, may sasakyan kami. Yun yung buhay namin dito. So mga kabadonit, hindi po mahirap, hindi po madali ang mamuhay sa ibang bansa, lalo pa nag-uumpisa ka. Lamig, naiyak po ako sa lamig, grabe. Lalo na kung wala kang ipon na pera katulad sa nangyari sa amin. Alam nyo bang pumunta kami sa Canada, na ang dalang cash lang namin is $20. Oh my So, God, napaisip ako, ang hirap ng sitwasyon namin dati nung dumating kami dito sa Canada. Grabe. So, $20 only lang yung cash money namin nung pumunta dito. Then, may cheque kami. Yun yung pera namin. As in, wala. So, ang hirap, diba? Paano kung saan kami napunta? Kasi wala pa akong ipon nun, tsaka si Sherry. Bago pa lang kami nag-build ng aming career sa Pilipinas. Bago pa lang kami nagtatrabaho. So, nangyari na lang itong application nung biglaan talaga eh. Hindi ko inaasahan na ganun ang mangyayari. So, yun nga. So, di ba? Na bibiglain ka ng tadhana na makarating dito sa Canada na walang plano-plano. Unang-una, wala kang sapat na pera. Ang inaasahan mo lang ay ang kamag-anak niya. So napakahirap mga kabadodits ng buhay namin nung nag-umpisa kami dito. So sobrang hirap talaga. Hindi nyo maasam-asam na paano nangyari at paano kami nakarating dito. Sa nangyari sa amin, it's a blessing na nga lang. Sa awa ng Diyos, tinulungan kami dahil ang magulang namin is talagang mahilig magsimba, simba. Iyon, doon ako siguro ginabayan kami ng mga magulang namin na, can you imagine guys, $20 lang yung pera naming dala. So may maliit pa kami. So una nga, kamuntik pa kami ma-delay sa airport kasi mali yung pinaghihintayan namin. Buti 6 hours yung waiting namin sa airport para bago makarating sa papuntang Winnipeg nung nasa Vancouver kami. So guys, napakahirap. Hirap na nangyari sa amin. Pero lahat ng paghihirap noon na wala nung naisipan kong kumain, $20 lang yung pera namin. Naisipan kong kumain ng Burger King kasi gutom na ako. Kasi nung nasa aeroplano kami guys is I guess 5 suka yata ako dahil nga naninibago. So first time ko lang nakasakay ng aeroplano, tapos di pa ako makatulog dahil nga yun nga, first time, hirap na hirap ako matulog. So hindi ko akalain na mangyayari sa amin ito. Mahirap guys. Alam ko yung iba pumunta dito talaga may pera, may mga pocket money. Kami as in $20 lang, $20 at yung check-in dala namin na worth parang $12,000 yata or $15,000. So check yun, or magagamit ba namin agad yun, di ba? Kung kailangan. As in, wala talaga kaming pera. So yung pagpunta namin dito is siguro tadhana. Pupustahan ko kayo. Wala akong ganung kalaking pera nung pumunta dito. As in nothing guys. Wala.
$20 lang po. Walang ATM, walang tawag dito, ATM at cheque lang, and then cellphone. So, tapos yung ticket namin, sobrang hirap. Sobrang kabado ako noon kasi may maliit kami. May 1-year-old kaming panganay namin. So, talagang pagod na pagod ho ako. Hindi lang sa pagod na pagod. Takot na takot. Kasi, hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo, di ba? Yun yung mga unbelievable na nangyari na experience ko dito nung nag-travel kami dito sa Canada. Nung pumunta pala kami dito sa Canada, talagang sobrang hirap. Hindi inaasahan, mga kabadotits, na sa tulong ng Panginoon at sa pamilya ng misis ko, ay sa lola niya, sa tita niya, shoutout sa mga kamag-anak ni misis na tumulong makarating kami dito sa Canada. So, sila hanggang ngayon, nasa tabi pa rin namin sila, hindi kami pinababayaan. Sila pa rin yung tumutulong sa amin pag nangangailangan. So ngayon, sobrang nakaka-amaze lang yung pamilya niya, kahit na hindi din sila ganung kayaman dito, pero pagdating sa family is family. So dito, hindi naman sobrang dami siguro, mga ilan-ilan lang. So yun yung mga pumasok sa isip ko noon. Actually, ngayon ko lang nalaman na nung nag-YouTube na ako, so nalaman ko na meron daw pala tayong mga kababayan na homeless kahit dito sa lugar namin. So tinulungan siya ng mga kababayan natin na na-meet nga namin siya So pinabalik siya sa Pilipinas ng immigration para ma-meet niya lahat, nag-share, nagbigay, nag-donate. Ang daming donate na binigay sa kanya. Nakauwi siya sa Pilipinas. So yun nga, hindi ko lubos maisip paano yun nangyari sa kanila yan. Pero mas matindi yung, siguro naman hindi naman siguro nalalayo yung experience ko dito namin ni Mrs. na siguro sila nag-travel, nagbiyahe dito, for sure may pera yon. Pero kami ni Mrs. as in $20, legit to yan, $20 lang yung pera namin nung pumunta kami dito sa Canada. And tsaka yung naka-cheque lang na yung show money, yun lang yung pera namin, pero hindi namin magagastos yun kasi papel di ba? Cheque nga, di ba? So it's a blessing talaga para sa amin, lalo sa akin na hindi ko planong makarating dito sa Canada, pero nangyari. Pero hindi ho ako sumuko, hindi ako nanghinaan ng loob. Nagtrabaho ako, nagsipag ako hanggang ngayon. Kasi nakabili naman kami ng bahay, nakabili ako ng sasakyan, nag-aaral yung mga bata, nakakakain kami, ngayon nandito na yung mga biyanan ko, nakuha namin sila, then nakuha ko rin yung kapatid ko. So tingnan nyo yung blessing na dumating sa buhay namin dito sa Canada. At yung iba nating kababayan, hindi ko lubos maisip bakit hindi sila makapagtiyaga. Siguro may ibang plano ang Panginoon para sa kanila. So hindi din natin sila pwedeng husgahan kung ano yung decision nila. Decision is decision. So wala akong sisihan sa mga decision natin dito sa mga buhay, sa buhay natin. So yun nga, mga kabadorits, it's a funny thing nung nasa airport kami talagang. Can you imagine kung hindi ako nagutom, guys, hindi ko malalaman na mali pala yung inihintayan naming papuntang Winnipeg, papuntang Manitoba. So mali pala yung station na pinag-stayan namin. Actually natulog pa nga kasi 6 hours nga yung
6 hours nga yung ano ko guys, ano namin, waiting ano namin bago kami sumakay ng aeroplano papuntang Manitoba. So guys, nakatulog pa nga ako ng mga 1 oras kasi sobrang pagod, tired, talagang antok na antok ako, walang tulog sa aeroplano dahil kinakabahan. So sobrang kinakabahan po ako kasi yun yung imagine, pumunta kami dito, wala kaming pera. Wala. Kahit naman lang $1,000, you know. O let's say wala kang paano ka makakapag-hotel? O may maliit ka pa. So sa airport talagang doon lang kami matutulog. Talagang hintay lang kami ng tawag ng kamag-anak. Yun nga, parang sobrang hirap po. Sobrang hirap. Na sabi nila, nahihirapan silang unap ng trabaho. Parang nanghihinaan siya na ng loob. So ang payo ko lang po, wag po kayo manghinaan ng loob. May mga pera po kayo. For sure may pera kayo nung pumunta kayo. Kami wala, as in wala. Pero hindi ho ako nang hinaan ng loob. Dumating ako dito na may takot, pero still positive pa rin ang pag-iisip ko na malalampasan namin itong pangyayari sa amin, itong mahirap na pag-travel dito papuntang Canada sa halaga ng $20 lang po ang dala naming cash. And please subscribe to my YouTube channel. Salamat sa mga subscriber ko, sa mga nagko-comment sa YouTube ko. Hindi ko inaasahan na dadami pala ako ng mga subscriber. Tapos yung mga positive comments nila. So mabuhay po kayong lahat at maging maayos po ang buhay natin dito sa Canada. Huwag mawawala ng pag-asa. Peace out. Bye.